Ang bawat tibok ng puso ni Sofia ay parang martilyo sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay parang basag na salamin. Nakatitig siya sa kisame. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa kakaiyak. Ngunit ang sakit ay nananatili, sariwa at matalim. Anak, mahinang tawag ni Mang Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Sofia. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kumot. Sofia, kumain ka na ba? Halos 3 araw ka nang hindi lumalabas ng kwarto. Nag-aalala ako sa iyo, anak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala akong gana, Papa. Ang boses ni Sofia ay mahina, parang bulong. Wala akong gana sa kahit ano. Ang sakit eh. Ang sakit-sakit pa rin. Pero anak, kailangan mo kumain. Pakiusap ni Mang Ricardo. Ang kaniyang mga mata ay nanunubig. Mahina ka na. Parang multo ka na. Hindi ko kakayanin kung may mangyari sa'yo. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Mas mabuti pa nga mamatay na lang ako eh. Humahagulhol na si Sofia. Ang kaniyang mga luha ay muling umagos. Mainit at maalat. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Bakit nila nagawa ito, Papa? Bakit? Si Mama at si Marco. Paano? Paano nila nagawa ang ganung bagay sa akin? Hindi ko rin alam, anak. Bumuntong hininga si Mang Ricardo. Ang kanyang balikat ay bumaba. Hindi ko rin maintindihan eh. Ang mama mo, hindi ko akalain na kaya niyang gawin yun. At si Marco, akala ko desente siya. Akala ko mahal ka niya. Puro kasinungalingan, Papa. Sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng pait. Puro kasinungalingan ang lahat. Ang pagmamahal niya sa akin. Ang pagiging tapat niya. Ang lahat ng sinabi niya puro peke. At si Mama na akala ko'y kakampi ko. Siya pa ang nalaksak sa likod ko. Siya pa ang sumira ng lahat-lahat. Hindi ko na sila kayang tingnan po, Papa. Hindi ko na sila kayang pagkatiwalaan po. Naiintindihan ko, anak. Hinaplos ni Mang Ricardo ang buhok ni Sofia. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ang sakit, ang galit. Pero kailangan mo bumangon, Sofia. Hindi sila karapat-dapat sa lahat ng luha mo. Hindi sila karapat-dapat sa pagdurusa mo. Pero paano, Papa? Paano ako babangon? Kung ang bawat sulok ng bahay na to, ang bawat kalye, ang bawat alaala, sumisigaw sa pagtataksil nila. Paano ako mabubuhay ng normal? Kung alam kong sa bawat paghinga ko, naroon ang sakit na ibinulat nila. Anak, kailangan mong maging malakas. Sabi ni Mang Ricardo, pinipigilan ang sariling luha. Para sa akin, para sa sarili mo. Hindi ka nila pwedeng durugin. Hindi ka nila pwedeng sirain. Gusto kong lumayo, Papa. Gusto kong lumayo sa lahat ng to. Sabi ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Gusto kong lumayo sa kanila sa alaala. Gusto kong makalimot. Ayoko na nito. Gusto kong magsimula muli sa malayo. Sa lugar na walang sino man ang makakakilala sa akin. Sa lugar na walang Marco, walang Mama, walang sakit. Pero Sofia, saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Mang Ricardo. Paano ka? Mag-isa ka lang. Maghanap ako ng trabaho sa ibang bansa. Matatag na sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng lakas. Kahit ano, kahit saan. Basta't malayo. Kailangan ko lumayo.
Kailangan ko makahinga. Higit sa lahat, kailangan kong makalimot. Pero anak, paano ako? Ikaw na lang ang natitira sa akin. Sino makakasama ko rito? Sabi ni Mang Ricardo, ang kanyang tinig ay nanginginig. Papa, kailangan ko po to. Sabi ni Sofia, hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Kailangan ko po to para sa sarili ko. Para makabangon ako. Kailangan ko po. Hindi ko na po kayang manatili pa dito. Hindi ko po kayang huminga. Sa parehong hangin na hinihinga nila. Sa parehong hangin na puno ng kasinungalingan nila. Bumuntong hininga si Mang Ricardo. Tinitigan niya ang kanyang anak. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Kung yan ang gusto mo, anak. Kung yan ang makakatulong sa iyo, pero pangako, Sofia. Pangako mong babalik ka. Pangako, hindi mo ako iiwang mag-isa ng matagal. Pangako, Papa. Magpapalakas lang ako, magpapagaling. At pagkatapos babalik ako. Babalik ako para sa iyo, pero sa ngayon, kailangan ko pong lumayo talaga. Ngumiti si Sofia, isang ngiti na may bahid ng sakit. Samantala, sa kabilang banda ng lungsod, si Marco ay nakaupo sa kanyang kama. Ang kanyang telepono ay nakakuyom sa kanyang kamay. Paulit-ulit niyang dinadayal ang numero ni Sofia, ngunit walang sagot. Sofia, please. Bulong niya sa telepono. Sagutin mo, kahit isang beses lang. Kailangan kitang kausapin. Kailangan ko ipaliwanag. Isang tinig ang pumasok sa kanyang silid. Anak, kumain ka na ba? Bakit ka nakakulong dyan? Ang kanyang ina na ngayon ay mas malakas na ang boses at nakatayo sa pinto. Ay, okay, Nay. Wala akong gana. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno na pighati. Hindi ko alam kung paano ko harap sa inyo. Hindi ko alam kung paano ko haharap sa mundo. Marco, huwag ka magsalita ng ganyan. Lumapit ang ina, hinaplos ang kanyang buhok. Ginawa mo to para sa amin, para sa buhay namin. Hindi mo kasalanan. Ginawa mo lang ang lahat para sa pamilya mo. Pero Nay, si Sofia, nasaktan ko siya. Sinira ko ang tiwala niya. Sinira ko ang buhay niya at ang pamilya niya. Gumuho ang lahat dahil sa akin. Dahil sa desisyon ko. Hindi mo kasalanan, anak. Ginawa mo lang ang kailangan mong gawin. Hindi mo kami pinabayaan. At dahil doon, buhay kami. Gumaling kami. Salamat, anak. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Pero tayo, inay ang kapalit. Humagulhol na si Marco. Ang kapalit ay ang pagmamahal ko. Ang kapalit ay ang pamilya ni Sofia. Ang kapalit ay ang konsensya ko. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Sa bawat paggaling niyo, lalo bumibigat ang loob ko. Hindi ko matanggap ang ginawa ko. Marco, huwag ka magsalita ng ganyan. Pakiusap ng ina. Nandito kami. Makakalimutan mo rin yan. Makakahanap ka rin ng kapayapaan. Hindi ko alam, Inay. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung kailan ko makakalimutan. Hindi ko alam kung kailan ako mapapatawad ni Sofia o ng sarili ko. Sa isang malaking bahay, nakaupo si Elena sa malaking sofa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang telepono ay nasa kanyang tabi, ngunit hindi niya ito hinahawakan. Sinubukan na niya maraming beses. Sofia, anak, please. Sagutin mo, kailangan kong kausapin ka. Kailangan ko ipaliwanag ang lahat. Kailangan kong humingi ng tawad. Bulong niya sa hangin. Isang katulong ang lumapit. Ma'am Elena, may bisita po kayo. Si Sir Ricardo po. Napatingin si Elena sa pinto. Ricardo, nandito siya. Ang kanyang puso ay kumalabog. Papasukin mo. Pumasok si Mang Ricardo, ang kanyang mukha ay matigas, walang emosyon. Ricardo! Salamat sa pagpunta. Sabi ni Elena, tumayo, hahawakan sana ang kanyang braso. Kailangan kitang kausapin, kailangan ko ipaliwanag ang lahat. Wala nang dapat ipaliwanag, Elena. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang katotohanan.
At ang katotohanan, sinira mo ang pamilya natin. Ricardo, nagkamali ako. Alam ko pero nagawa ko to dahil sa pag-aalala ko sa iyo, sa atin sa negosyo. Naisip ko na kailangan ko gawin ang lahat para sa atin. Para sa atin? Kaya mo ako niloko? Kaya mo sinira ang tiwala ko? Kaya mo sinaktan ng sarili mong anak? Yan ba ang para sa atin, Elena? Hindi ko kailangan ng ganyang klaseng tulong. Hindi ko kailangan ng ganyang klaseng pagmamahal. Ricardo, please. Huwag mo akong iiwan. Harapin natin ito na magkasama. Pwede pa nating ayusin ang lahat. Wala nang ayusin, Elena. Tapos na tayo. Nag-file na ako ng annulment. Hindi na ako makakasama sa iyo. Hindi ko na kayang tingnan ka. Nalaki ang mga mata ni Elena. Annulment? Ricardo, seryoso ka ba? Hindi mo ko pwedeng iwanan. Paano na ang lahat ng pinaghirapan natin? Ang mga negosyo, ang mga ari-arian. Mas mahalaga ang dangal ko, Elena. Mas mahalaga sa akin ang kapayapaan ng loob ko. Hindi ko kailangan ng mga ari-arian na binuo sa kasinungalingan. Basta, wala na tayo pag-uusapan. Pumunta ako dito para sabihin sa'yo na si Sofia, aalis siya. Aalis? Saan siya pupunta? Lalayo siya. Maghahanap siya ng trabaho sa ibang bansa para makalimot, para makabangon. Dahil sa ginawa mo. Dahil sa ginawa niyong dalawa. Hindi pwede. Hindi pwedeng iwanan ako ni Sofia. Siya na lang ang natitira sa akin. Dahil sa inyo, Elena. Dahil sa iyo kaya siya aalis. Dahil sa mga desisyon mo. Ngayon iiwanan na kita. Huwag mo na akong hanapin. Huwag mo na kaming hanapin ni Sofia. Lumabas si Mang Ricardo ng bahay. Iniwan si Elena na nakatayo. Ang kanyang mukha ay puno na bighati. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang pamilya ay nagkawatak-watak. Sa sumunod na mga araw, abala si Sofia sa pag-aayos ng kanyang mga dokumento. Ang bawat papel na kanyang pinupunan ay isang hakbang palayo sa sakit. Papa, nakakuha na po ako ng interview para sa isang trabaho sa Canada. Masayang sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-asa. Virtual interview lang po, pero malaki ang chance. Talaga, anak? Ngumiti si Mang Ricardo, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. Magaling. Napakagaling talaga ng anak ko. Kailangan ko na pong mag-apply ng visa pa, sabi ni Sofia, at mag-ipon para sa plane ticket. Pero kaya ko po to. Kaya ko pong magsimula ulit. Kaya mo yan, anak. Alam ko, matapang ka't malakas. Isang gabi habang nag-iimpake si Sofia, tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin. Sofia, please. Ang boses ni Marco sa kabilang linya. Nanginginig, puno ng desperasyon. Sofia, ako to. Si Marco, pakinggan mo ako. Kailangan kitang usapin. Kailangan kong humingi ng tawad. Wala kang dapat ipaliwanag, Marco. Matigas na sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay malamig. Tapos na tayo. Tapos na ang lahat. Huwag mo na akong tawagan. Sofia, please. Pakiusap ni Marco. Alam ko nasaktan kita. Alam ko nagkamali ako, pero ginawa ko to para sa mga magulang ko. Mamamatay sila, Sofia. Wala kang ibang pagpipilian. Desperado ako. Desperado? Kaya mo nga yung binenta yung sarili mo, di ba? Ipagmamahal mo sa akin sa nanay ko. Hindi ko matatanggap yan, Marco. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ang pagmamahal hindi binebenta, Marco. Ang tiwala kapag nasira, mahirap nang ibalik. Sofia, mahal na mahal kita. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay basag. Pinagsisihan ko ang lahat. Handa akong gawin ang lahat para mapatawad mo ko. Handa akong magbayad sa lahat ng kasalanan ko. Wala kang utang sa akin, Marco. Maliban sa isang bagay. Huwag ka nang magpakita sa akin. Huwag mo na akong guguluhin. Tapos na tayo. Hindi na kita kilala at hindi na kita kailangan sa buhay ko. Sofia, please. Huwag kang umalis. Pakiusap ni Marco, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig.
Huwag kang lumayo. Handa ako maghintay. Handa akong ayusin ang lahat. Wala nang ayusin, Marco. Sabi ni Sofia. Malalaman mo rin. Sa ilang araw aalis na ako. Sana maging masaya ka sa pera na nakuha mo. Sana maging masaya ka sa paggaling ng mga magulang mo. Dahil sa kapalit, sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang pamilya ko. At hindi ko yun kailanman mapapatawad. Binaba ni Sofia ang telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga luha ay muling umagos. Ngunit sa pagkakataong to, may kasamang determinasyon. Pagkalipas ng ilang araw sa airport, niyakap ni Sofia ang kanyang ama. Papa, aalis na po ako. Sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig. Mag-iingat po kayo dito ha. Babalik po ako, pangako. Mag-iingat ka rin anak. Sabi ni Mang Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Huwag kang mag-alala sa akin, okay? Nagpapalakas ka doon. Magpagaling ka at pagkatapos bumalik ka na. Hihintayin kita. Mahal na mahal ko po kayo pa. Sabi ni Sofia, humiwalay sa yakap. Mahal na mahal din kita, anak. Sabi ni Mang Ricardo. Humarap si Sofia, naglakad patungo sa immigration. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang sakit. Ngunit naroon din ang pag-asa. Pag-asa para sa bagong simula. Pag-asa para sa paggaling. Samantala, nakatayo si Marco sa labas ng airport. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kalangitan. Narinig niya ang balita mula sa isang kaibigan ni Sofia. Umalis na ito. Sofia, bulong niya, ang kanyang mga luha ay umaagos. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Sana isang araw mapatawad mo ko. Sa kanyang malaking bahay, nakaupo si Elena sa sala. Ang kanyang telepono ay nakakuyom sa kanyang kamay. Kanina pa niya sinusubukang tawagan si Sofia, ngunit hindi sumasagot. Tinawagan niya ang kanyang dating asawa, si Mang Ricardo. Ricardo, kumusta si Sofia? Nasaan siya? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Umalis na siya, Elena. Matigas na sabi ni Mang Ricardo sa kabilang linya. Umalis na siya. Lumayo na siya sa atin. Sa lahat ng sakit na dinulot mo. Hindi pwede! Sigaw ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Hindi niya ako pwedeng iwanan. Siya na lang ang natitirang sa akin, Ricardo. Dahil sa iyo, Elena. Sabi ni Mang Ricardo. Dahil sa iyo kaya siya umalis. Ngayon mag-isa ka na. Ganyan ang kapalit ang kasinungalingan mo. Ganyan ang kapalit ang pagtataksil mo. Pinutol ni Mang Ricardo ang tawag. Naiwan si Elena na nakaupo. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Umiiyak. Ang kanyang pamilya ay gumuho. Ang kanyang anak ay lumayo. Ang kanyang buhay ay nag-iisa. Ang kapangyarihan at pera hindi makakabili ng pagmamahal at kapatawaran.